Hallelujah, 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 hallelujah. Dingginin niyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseo kay Jesus, Guro, maari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sasailalim ng lupa. Sa araw ng paghukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ng karunungan ni Solomon. Ngunit, higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? Ano po? Mga kapatid, nagkakatipon po tayo ngayon pong ika-6 o Lunes sa ikalabing-anim na linggo sa karaniwang panahon. At tila pinapaalalahanan po tayo higit sa lahat ng ating ebanghelyo sa araw na ito na si Jesus ang pinakadakilang tanda. Jesus is the greatest sign. Alam niyo po mga kapatid, may tanong po ako sa inyo. Paano niyo po ba malalaman na ang isang tao ay in love? Pwede niyo po bang tingnan yung katabi ninyo? Mukha ba siyang in love? Alam niyo po, isang beses, habang ako po ay nakasakay sa jeep, at nung mga oras na iyon, mainit, traffic, kaya mainit na po ang ulo ko. Pero sa katapat ko po, merong isang hindi naman ganun katanda, halos kasing idaran ko lang din, nakangiti siya. Kaya sabi ko sa sarili ko, siguro may something to. Init-init na nga eh. Pero siya nakangiti pa din. Maya-maya ho, nag-ring ho yung kanyang telepono at sinagot niya. Sabi niya dun sa kausap niya, "Hello baby, malapit na ako." Sabi ko, kaya pala, nung mga oras na iyon, kahit ako'y asar na sa init, sa traffic, siya okay lang. Marahil
in love siya. Ang tao daw pong in love, kahit na hindi maganda ang sitwasyon, lahat nagiging maganda. Pero tingnan niyo po ulit yung katabi ninyo. Mukha ba siyang heartbroken? Ano kaya ang tanda ng pagiging heartbroken? Sabi nila kapag ikaw daw ay heartbroken, kahit maganda ang mga nangyayari sa iyong paligid, nakasimangot ka, malungkot ka, hindi maipinta ang iyong mga mukha. Ito po yung mga tanda. At bakit po sinisimulan sa ganitong pamamaraan ng ating pagninilay para sa araw na ito? Dahil napansin po natin sa ating ebanghelyong napakinggan, ang mga Pariseo at mga Eskriba ay naghahanap ng tanda. They are looking for signs. Pero hindi nila napansin, mga kapatid, na yung tanda na ipinagkaloob ng Diyos, napakadami. Gumawa siya ng milagro, gumawa siya ng kabutihan, gumawa siya ng kababalaghan, pero naghahanap pa din sila ng napakaraming tanda. Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Ibinahagi ng Panginoon ang kwento patungkol kanino? Kay propeta Jonas. At tandaan natin, ano bang nangyari kay propeta Jonas? Pinadala siya ng Panginoon sa Ninive, pero ayaw niya. Nagmatigas siya, kaya siya umalis. At sa kanyang paglalakbay, anong nangyari sa kanya? Nilamon siya ng balyena, ng dambuhalang isda. At nanatili siya sa tiyan ng dambuhalang isda ng 3 araw. At pagkalipas ng 3 araw, iniluwas siya ng isda. At siya'y nangaral sa Ninive. At anong nangyari sa mga taga Ninive? Nagbalik loob sa Diyos. Pero sinasabi sa ating ebanghelyo na di hamak, may mas makapangyarihan kay Jonas, may mas makapangyarihan kay Solomon. Dahil kapag nakita ang Panginoon, pinakatanda siya ng pagmamahal ng Diyos. At kung siya ay tanda, ibig sabihin pagpapaalala, na dapat sa buhay natin, tayo'y tunay na magbalik loob sa Diyos. Alam niyo po, minsan, marami tayong hinahanap ng mga tanda. Marami tayong mga bagay na hinahanap sa mundong ito. Pero nandiyan ang Panginoon. Nandiyan ang mahal na pong Jesus Nazareno. At nawa, kapag nakikita po natin ang imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno, mapagtanto natin na siya ay pagpapaalala sa atin ng pagmamahal ng Diyos. At ang pagmamahal ng Diyos na ito, nagdudulot sa atin ng tunay na pagbabago sa ating puso at kalooban. Do not just look for signs in this world. Because I tell you, this world will give you many signs. But I tell you, look at Jesus. And every time you look at Jesus, you will realize God's love. And when you start to realize God's love, I tell you, it will bring you to conversion. It will bring you go back. It will bring you back to God. Sa madaling salita po, mga kapatid, nandiyan ang Panginoon. Siya ang pinakadakilang tanda ng pagmamahal ng Diyos na magdudulot sa atin ng pagbabago. Buksan natin ang ating mga mata, buksan natin ang ating mga puso, dahil si Jesus ang pinakadakilang tanda. Amen.